Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. Welcome po sa ating pong live streaming sa oras na ito. Live po tayo at tulad ng ating pong ginagawa ay muli tayo pong mag-aaral at makikinig ng banal na salita ng Diyos. Tayo po ay nasa Jesus the Only Way Family Church at ito po ay matatagpuan sa Commonwealth. Dito po sa Commonwealth, malapit po sa malapit lang din po sa Manggahan, no? Manggahan din siya, Barangay Manggahan. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala na patuloy natin mong nararanasan sa araw-araw. Salamat sa Panginoon sapagkat muli tayo po ibinigay niya ng pagkakataon sa oras na ito na tayo ay muling mag-aral at magpatuloy sa pag-aaral natin sapagkat ang aking pong tinuturo ngayon, ito po yung series. Sinimulan ko po ito sa Why We Choose to Serve the Lord. Sinundan po ito ng Are You Christian? At sumunod ay Genuine Christian, Part 1 and Part 2. At nung last ay nagturo po ako, Live according to your calling o kaya walk according to your calling. So tuloy-tuloy po ito, series po ito at kung kayo po sumusubaybay ay meron po tayong matutunan pagdating sa Christian living. Ako po ay nakapokus ngayon sa Christian living. Pero bago po makalimutan, nakita ko po na nanonood si kapatid na Carlos Arsolon, ang sales head ng BDM. Welcome kapatid. Miss na kita. Bago po ako magpatuloy ay meron po akong katanungan at mamaya ko na po sasagutin. Palala nyo sa akin baka hindi ko masagot para makinig ka at abangan mo yung aking pong sagot. Patuloy po tayo sumubaybay ng ating pong ginagawang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mapakinggan ang mga pagtuturo patungkol sa paksa ng pagiging Kristiyano o pamumuhay bilang Kristiyano ay tayo ngayon nasa ganung paksa, kaya magpatuloy po tayo. Basahin natin Marcos 12:12, 30 hanggang 31. Ako na po ang babasa. Ganito po sabi ng Biblia sa English version. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. 31. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Sa ating pong wika, sa wikang Pilipino, basahin po natin. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Katulad ko, ulitin ko po, ang ating pong paksa ngayon ay essential parts of a Christian life. Sabi ko kanina, 3 po ito, kaya pwede mo rin tawagin 3 essential parts of a Christian life. Una, loving Jesus and people. Ito po ay mahalagang bagay sa isang Kristiyano o sa mga nagsasabing sila o tayo ay Kristiyano. Dapat tayo po ay nagmamahal hindi lamang sa Diyos, hindi lamang kay Jesus, kundi nagmamahal din sa ating kapwa. Kaya ang ating pong pinag-uusapan dito, ang ating tutukuyin dito yung ating emosyon, yung ating puso. Sabi ng Biblia, ibigin mo ang buong ng Panginoon mo ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Pero bago po yun, manalangin po muna tayo bago makalimutan ko. Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit po kami sa iyo. Pagpalain po Diyos ang paksang ito, Panginoon, at ang bawat nakakasama ko ngayon sa kanilang mga tahanan o saan man sila naroon ngayon, Panginoon, ay abutin mo sila, O Diyos, ng iyong pong salita at pagpalain mo po ang kanilang buhay. Bigyan niyo po kami ng pagkatuto, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pong tatalakaying paksa, Panginoon, ang 3 puntos na ito, Panginoon, ay makatulong po sa amin upang sa gayon, O Diyos, ay magawa po namin ang mga essential na bagay, Panginoon, bilang isang Kristiyano sapagkat inaangkin po namin na kami po ay mga Kristiyano, mga tagasunod mo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, loving Jesus and people. Pagnatas po natin dito yung ating pong puso. Sabi diyan, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo.
Love thy God. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Sabi sa James chapter 14 verse 15, if you love me, sabi ni Jesus, you will keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, sabi niya, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, kung sinasabi natin na tayo po'y mga Kristiyano, dapat tayo po'y nagmamahal sa Diyos. At kung minamahal natin ang Diyos, dapat sinusunod natin ang kanyang mga utos. Unang Juan 5:3, 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ito po yung sabi ng Biblia. Ang utos ng Panginoon ay hindi po mabigat o hindi mabibigat. Hindi ito ibibigay ng Diyos kung hindi natin kaya. Ang utos na binigay ng Panginoon ay katulad niyan ay dati 10 yan, di ba? Pag binasa mo ang Lumang Tipan sa Exodus chapter 20, 10 utos. Ngayon, ang ginawa ng ating Panginoon, ginawa na lang yan 2 para madaling matandaan. Mamaya, habang ating tinatalakay, maintindihan natin kung bakit 2 na lang. Sabi sa John chapter 14, 23 hanggang 24, sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, kung ang sino man umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya. At siya'y gagawin naming aming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ito po sabi ng Biblia, hindi po ako nagsabi nito. No, ang Biblia po nagsabi, kapag tayo po umiibig sa Kanya, sa Diyos, at tutupad natin ang Kanyang salita, ang Ama at ang Anak ay mananahan sa iyo at sa akin. Katamang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, sa unang Korinto, tayo po ang tahanan, ang templo ng Diyos. At mangyayari lamang yan kapag tayo ay sumusunod, tapos umiibig tayo sa Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ano po yung utos niya? Balikan ko po yung ating teksto. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. At ang 2 utos na ito na sinasabi ng Biblia ng ating teksto ay magagawa mo lamang sundin kung ikaw ay, makikita mo sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Sa Tagalog po niyan, sino man hindi makapaglilingkod sa 2 Panginoon. Kaya masusunod mo ang utos ng Panginoon at nagpapakita na mahal mo siya kapag wala kang pinaglilingkurang 2 Panginoon. Nakapokus ka lang sa isa. Sapagkat sabi ng Biblia, ibigin mo ang isa, kamumuhuian mo isa. At hindi mo magagawang sundin ang utos ng isa kung 2 ang iyong pinaglilingkuran. Pangalawa, ito po pa, ang pwede mong maging katanunang umibig sa atin. At nangyari yan, nung tayo makasalanan pa, ay namatay si Kristo. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Doon sa krus ay namatay si Jesus. At doon ay pinamalas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang pag-ibig na ito ay walang sino man ang pwede makapaghiwalay sa atin. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man ang yung dinaranas sa mga sandaling ito, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo, o ang pag-ibig mo sa Diyos ay naroon, at sinusunod mo ang kanyang utos, sabi ng Roma 38 hanggang 39, sapagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya kung iniibig mo ang Diyos, sinusunod mo ang kanyang utos, ang pag-ibig na yan ay hindi mawawala
at hindi mahihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos at hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, anuman ang mangyari sa ating buhay. Tayo man ay nasa magandang kalagayan, mabuting kalagayan, pangit na kalagayan, sabi ng Biblia, kamatayan man, kagutuman man, pamunuan, nakaraan, kasalukuyan, anumang mga kadahilanan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa iyo at sa akin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya kanino kay Jesus ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin niyan, hanggat mahal ka ng Diyos ay meron kang buhay na walang hanggan. Hindi niya hahayaan na ikaw ay mapahamak. At ang sabi ng Biblia, wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya meron tayong katiyakan sa ating kaligtasan na tinanggap mula kay Jesus, mula sa anak ng Diyos na napako doon sa krus. Pangalawa, love thy neighbor. Mahalin ang iyong kapwa. Sabi sa Mark chapter 12 verse 31, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito, sabi ng Biblia. Pagmahal mo ang iyong kapwa, hindi mo siya gagawa ng masama. Kaya tama ang utos ng Diyos. Exodo 20, 12 hanggang 17, basahin natin. Ganito sabi ng Biblia, pakibasa. Exodo 20, 12 hanggang 17. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag Mo yung kapwa mo tao. Pangalawa, hindi ka papatay. Kapag mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya pagtatangkaang patayin. Kaya walang magiging kasong homicide, walang magiging kasong murder. Kapag ikaw ay Kristiyano at minahal mo ang iyong kapwa. Pangatlo, huwag kang mangangalunya. Sabi ng Biblia, huwag kang magnanakaw. Hindi mo gagawan ng masama ang iyong kapwa na pagnakawan, kunin ang kanyang anumang bagay sa kanya. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Kapag sinabing mahalin mo ang iyong kapwa, ibig sabihin niyan ay iwasan mo na magbintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Sigurado ito. Nakawi mo yung bahay ng iyong kapwa. Ako. Siguro yung title, siguro. Yung bahay, hindi mo mananakaw yun. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa. Kung mahal mo ang iyong kapwa, isabihin niya, hindi mo gagawin yun. Ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka. Ang baka po ay malarawan yan sa trabaho, sa mga work, sa mga pinagkukunan natin ng ating pangangailangan. Ni ang kanyang asno. Ang asno po ay tumutukoy yan sa sumisimbolo yan sa paglalakbay, transportation, maaaring sasakyan. At panghuli, anumang bagay ng iyong kapwa. Kaya sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At binanggit na po kanina, sa binasa natin, sa Luke chapter 10 verse 25 hanggang 28, meron pong natanong, sino ang aking kapwa-tao? Basahin natin, 25 hanggang 28. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso, na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Na mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, sabi ni Jesus sa 28, at sinabi sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Pag binasa mo yung 29 yan, datapos siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili. Gusto niya mag-aring ganap, gusto niya magyabang sa Panginoon na ginagawa niya yung tama yung sagot niya, tama yung napakinggan ni Jesus sa kanya. Sabi diyan, at sino ang aking kapwa-tao? Nagtanong siya. Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao bumaba sa Jericho o sa Jericho na mula sa Jerusalem. Andito po yung isang lalaki na pinaslang ng mga tulisan. Mamaya po tutuloy po natin yan. Kaya ibig sabihin niyan,
Ang ating kapwa ay yung mga taong mayroong mga pangangailangan. Kapag binasa mo yan, yung mayroong isa pong tao na na siya po'y hinold up, siya po'y ginawa ng masama ng mga tulisan, at siya po'y iniwan halos patayin na. Pero meron pong mga lumapit sa kanya. At kaya kung tatanungin po ninyo kung sino yung ating kapwa-tao, ito po yung mga tao na meron pong mga pangangailangan. Pangalawa, doing good deeds. Paggawa ng mabuti. Kanina ang aking pong tinats ay yung emosyon. Ngayon naman ay action. Sabi diyan, ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, sabi ng Biblia. Sa Luke chapter 10, verse 29 hanggang 35, ituloy natin yung binasa kanina, 29 hanggang 35. Datapot siya na naibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa-tao?" Sumagot si Jesus at sinabi, "Isang tao ay bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumaba sa daong yaod ang isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayoy ding paraan ng isang Levita naman nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapot ang isang Samaritano sa kanya'y paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya. At nang siya'y makita niya ay nagdalang bahabag. At lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak. At siya isinakay sa kanyang sariling hayop, at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inilagaan. At nang kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. At sinabi, "Alagaan mo siya, at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko." Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpapakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at gayon din ang gawin mo." Pag-ayon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon. At isang babaeng nagngangalang Marta ang tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y... Okay na yun. Sabi ng Biblia ay, tulad ng sinabi ko kanina, mayroong isang lalaki na hinold up, ginawa ng masama na mga tulisan, at iniwang halos patayin na. Sabi ng Biblia, meron pong lumapit sa kanya, nakakita sa kanya, yung una ay natin. Pero hindi naman ibig sabihin kapag pilam ka ngayon ay mababang kalagayan mo. Sila nga ngayon yung mga umaangat. Pero sa Israel, ganun po ang kanilang kultura. Sabi ng Biblia, sino sa kanila ang kapwa-tao? Yung tumulong. Sa pagkatandaan natin, ang utos ng Panginoon, ang kinakailangan natin gawin bilang mga Kristiyano, ay kailangan meron tayong aksyon. No? Tama, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, pero hindi natapos doon, dapat merong aksyon, merong ginagawa, merong gawa. Sa pagkasabi ng Santiago 2:14 hanggang 16, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang sa inyo magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong papapakinabang dito? Ang ibig sabihin ni Santiago ay ang buhay pananampalataya, ang buhay Kristiyano ay pagmamahal sa kapwa, at ang pagmamahal sa kapwa ay pagpapakita ng ating pagtulong o paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Huwag po tayo magkamali na kung kailan tayo naging Kristiyano, saka tayo naging maramot.
Kung kailan tayo naging Kristiyano, saka tayo naging kuripot. Tandaan natin, ang sabi ng Biblia, sa mga may nangangailangan ng tulong ay doon sa mga mayroong pananampalataya, ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong paggawa. Hindi sapat yung na maawa ka, kawawa naman sila. Ibigay mo yung kanilang pangailangan, ibigay natin yung kanilang pangailangan kung kaya naman natin. Sabi sa Lucas 18 hanggang 22, pakibasa. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya, "Ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata." At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Kaya sa Panginoon, sabi ng Biblia, hindi sapat na alam mo yung 10 utos. Hindi sapat na alam mo yung mga utos mo na pagkabata. Sabi ng Biblia, sabi niya, "Nagawa ko na lahat ng iyan. Alam ko yung mga yan, guro." Sabi ng Panginoon, okay, sabi niya, alam mo na pala, ang gawin mo ganito, umuwi ka sa bahay ninyo, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo, ipamahagi mo sa mga dukha. At pagkatapos mo ipamahagi sa mga dukha, bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. Pag binasa mo yung Biblia, diretso mo yun, nalungkot yung lalaki. Kasi ayaw niya ng aksyon. Gusto niya, gusto niya awa lang. Ayaw niyang totoong sumunod kay Jesus kasi nga na, mas masarap yung kalagayan niya. Pag sumunod ka kay Jesus, alam niya yung kalagayan ni Jesus, sabi nga ni Jesus, ang ibig sabihin ng discipleship, ang ibig sabihin ng pagiging alagad, ay buhatin mo ang iyong krus, ibigay mo sa Diyos ang iyong karapatan, siya na ang magiging hari ng buhay mo at hindi na ikaw ang maghahari o magiging hari ng iyong sarili. Tandaan natin, huwag natin kalilimutan, totoo tayo po naligtas sa magitan ng biyaya. Ang kaligtasan natin natamo, hindi mo yang ginawa. Hindi ka naligtas kasi mabait kang tao. Hindi po tayo naniniwala doon na magpakabait ka muna para maligtas ka. Magsisimba muna ako para maging dapat ako. Hindi po yung totoo, hindi po ganoon ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, ang kaligtasan, yan ay biyaya ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y 9. Diretso natin hanggang 10. Pag ikay naligtas na, sabi ng Biblia, sabagat tayo'y kanyang gawa na ninalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya yung biyaya ng Panginoon, hindi po yan naghihimok sa atin para po tayo maging maramot, para po tayo hindi gumawa ng mabuti, kundi yung biyaya ng Diyos, yan po yung hihimok sa atin para magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating sariling laman o sa anumang bagay na maagawa tayo ng kasalanan. Tito 2:11 hanggang 12, ganito po sabi ng Biblia, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. 12. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Kaya ang isang tao, ang isang Kristiyanong naligtas sa biyaya ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos na yon, ang siyang gumagawa sa atin upang tayo gumawa ng mabuti, upang tayo magkaroon ng pagpipigil sa ating sarili. Ibig sabihin niya, ganito na lang, sa madaling intindihin. Ibinigay mo ang lahat sa isang tao, tapos gagawin ka pa ng masama. Ibig sabihin, kakalimutan ka, di ba mahirap yun? Yung taong ginawa mo ng mabuti, tapos nakalimutan ka na, hindi ka na naalala. Para yung ginawa ni Jesus, ginawa niya ang lahat, ibinuhos niya lahat, pati ang kanyang sariling buhay, sabi ng Biblia, ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Tapos,
Babaliwalain mo? Santiago 2:18 hanggang 24, pakibasa. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya, at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Datapot, ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kanyang inihain si Isaac sa kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya ito po yung mahalaga o kinakailangan sa buhay bilang isang Kristiyano. Hindi lamang po ang ibigin ng Diyos at ang tao, sabi ng Biblia, dapat meron po tayong aksyon. Merong gawa. Hindi lang puro pananampalataya. No, sabi ng kasabihan, di ba? Alam niyo po yan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabi sa 24, nakikita ninyo sa pamamagitan ng mga gaway, inaring ganap ang tao. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ito po ay kinakailangan sa buhay bilang isang Kristiyano, dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya ang pagiging Kristiyano, kaakibat niyan, yan po ay kaakibat ng paggawa ng mabuti. Kaya, kung meron mang pinakamabuting tao sa ibabaw ng mundo, dapat Kristiyano. Pangatlo, learning God's Word. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip. Dito naman ang ating po namang tinatat sa yung mind, yung thought. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, Efeso 6:17, at pagsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Unang Pedro 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa magitan nito ay magsilago kayo sa kaliligtas. Kaya pangatlo na kinakailangan na dapat nating maintindihan bilang mga Kristiyano ay pag-aralan o aralin ang salita ng Diyos. Ngayon po ay January, ay sabi nila, ngayon po ay Bible Month. Diniklara na po yan ng ating pong ng gobyerno na ngayon ay makikita mo yung mga senador natin, nagkakot sila ng mga verse sa Biblia. Kaya mga Kristiyano, kung meron man mas maraming alam sa Biblia, dapat mga Kristiyano. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Ibig sabihin yan, aralin mo, basahin mo ang salita ng Diyos. At huwag kang maniwala. May magsabi sa iyo, huwag mo nang basahin yan, hindi mo yan maiintindihan. Hindi po yan totoo. Hindi po totoo na hindi mo maiintindihan ang Biblia. Ito ang tip na bigay ko sa inyo. Bago mo basahin yan, manalangin ka muna, hingi mo sa Diyos na maunawaan mo ang aklat ng Biblia na iyong babasahin. Sapagkat sa bagong tipan, ganito ang ginagawa nila, mga Gawa 17:11. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mga tinuturo ni Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan
para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Kaya wag po kayong papayag, mga Kristiyano, may napuntahan kayong isang gathering, isang pagtitipon, na may nagtuturo ng doktrina, tapos wala kayong hawak na Biblia. Baka mamaya yung sinasabi niya, wala sa Biblia. Kung sa Biblia naman yun, ay pinipilipit niya yung salita ng Diyos, minamali niya. Ni-interpret niya ayon sa kanyang paniniwala. Lahat po tayo ngayon ay malaya na magsaliksik, lahat po tayo malaya ngayon na alamin ang katotohanan. Kaya nga sabi ng Josue chapter 1 verse 8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi, para malaman mo kung paano matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Ilang taon ka na bang Kristiyano? Ilang taon na ba tayong Kristiyano? Dapat mo tayong manatili na hanggang ngayon. Ang alam mo pa rin na verse ay John 3:16. Bata ka pa niyan. Wala ka pang asawa niyan. Wala ka pa niyang apo. Dapat, nadagdagan na. Dagdagan mo naman. John 3:3. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Pagsikapan. Pag sinabing pagsumikapan, tama yung Joshua chapter 1 verse 8. Bulay-bulayin mo araw at gabi. Pag sabing bulay-bulayin, gamitan mo ng isip, pag-aralan mo. Kaya imposible hindi mo maintindihan. Kung hindi kayo maniniwala, nung bata po ako, narinig ko na ito, huwag kayong magbabasa ng Biblia kasi mababaliw kayo. Alam niyo po, naligtas po ako 1989. Ewan ko, hindi pa naman siguro ako baliw. Natuklasan ko, kapag nagbabasa ka ng Biblia, tatalas yung utak mo. Alam niyo po, ako po ay nagkaroon ng sakit, natake ako, naapektuhan yung aking brain. Meron po ako mga hindi ka lumakad sa dilim. 1 Peter chapter 1 verse 25, katapos ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Ito ang salita ng mabubuting balita na pinapangaral sa inyo. Kaya ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito po yung pinapangaral namin at dapat na pinapangaral sa inyo. Huwag kayong tatanggap ng anumang pagtuturo, pangangaral na hindi galing sa Biblia. Nagawa nila na galing sa isang magazine, galing sa isang anumang referensya yan, dapat paniwalaan natin kung ano yung sinasabi at tinuturo ng salita ng Diyos ng Biblia. Aralin natin ang salita ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng idea, na bagamat nandito na tayo sa paksa na to, there are 4 types of theology. Una, tinatawag na biblical studies. Pangalawa, church history. Pangatlo, systematic theology. At pang-apat, ay yung tinatawag na practical theology o mas kilala sa tawag na missiology. Kapag ang isang Kristiyano, siya ay pumunta sa isang lugar at siya ay nangaral, nagpahayag ng salita ng Diyos, ang tawag doon ay practical theology. Balikan po natin. Sabi ko kanina, 4 types of theology. Biblical studies. Pag-aaral ng salita ng Diyos na mga kasulatan. Ito po ay pagsusuri at pag-i-interpret ng mga theological na paksa o na usapin sa Biblia na dapat nakabase ka sa Biblia. Kaya mahalaga po yung pag-aaral ng Biblia. Pangalawa, yung tawag na church history. Makakatulong po yan, pero doon po sa mga kapatid ko sa Panginoon, wag po tayo masyadong mag-focus dyan dahil sabi nga ng isang pastor natin, sabi niya nga, wala naman tayo sa panahon na yun, baka mamaya, mas lamang sila pag ang pinag-usapan ay church history. Kasi meron sila mga ebidensya. Kaya pagka ikaw ay nakipag-usap,
sanggunian at ang pinagbasihan mo ay church history, naku, mangangamuti tayo dyan. Pero pagdating sa Biblia, kaya nga iniwan ng Diyos, nag-iwan ang Diyos ng salita ng Diyos upang ang Biblia ay ating pag-aralan at tandaan natin, ang Diyos ang magbigay sa atin ng kaliwanagan ayon sa kanyang salita. Pangatlo, natawag na systematic theology. Pag sinabing systematic theology, naroon yung 10 na pag-aaral. Tinatawag na proper theology, maging ultimate na tawag dito na otoridad padating sa doktrina, padating sa katuruan. Huwag tayong lalayo sa Biblia. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katiwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yaon lamang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, kasi meron pong ibang mga kasulatan, meron silang mga ibang mga ginawa na hindi kinasihan ng Diyos. Hindi yun kapakipakinabang, makasira yun. Yung kinasihan, alin po yung kinasihan? Meron po tayong 66 books. 27, 39, yung Old Testament, meron po tayong 66 books. Kaya, mga pakinggan mo, ito po ay tinuturo sa mga disciples, sa mga leader, na dapat maalam ka sa tinatawag na hermeneutics. There are 4 main types of hermeneutics. Una, tinatawag na literal. Pangalawa, moral. Pag sinabing moral, yung nakasulat ba ay nagsasabi ng totoo, nagbibigay ng lakas ng loob, o kaya naman ay hindi nanloloko, hindi gumagawa ng panloloko. Pangatlo, tinatawag na allegorical. Ang allegorical po ay salitang Latin na allegoria. Ito po yung nangangahulugan ng pagkasalita upang ipahiwatig ang iba o iba pa. At pang-apat, yung tatawag na anagogical. We should believe that the Bible is the Word of God. Dapat nating paniwalaan na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Kasama dapat ito sa ating statement of faith. What is your statement of faith? Ang Biblia, hiningi mo sa Diyos na mapuspos ka ng banal na Espiritu. At kung hindi ka naman mapuspos, mag-aral ka ng hermeneutics para maintindihan mo kung paano mag-interpret. Bago ako magtapos, sagutin ko muna yung tanong kanina. Sa Biblia ba, Biblia, Bible, dito ba sa ating Biblia, sa loob ba nito, ay meron kang matagpuan na salitang Biblia o Bible o sa English? Pag inaral mo ang etymology ng Biblia, pag sinabing etymology, yung root word, yung pinagmulan ng salita, ang Biblia po ay nasulat, ang bagong tipan ay salitang Griego. Sa lumang tipan ay Hebrew word, at may ilang mga Aramic o Aramaic. So, ang bagong tipan ay sinulat sa Griego. Kaya, kapag itong Biblia ang binasa mo, pag ang salin na ginamit mo ay English o Tagalog, sa loob, wala ka makikitang salitang Bible o Biblia. Pero ka makikita sa labas. Ayan. Na Bible. Pero ang tanong, meron ba nakasulat sa loob nito ng salitang Biblia? Ang Biblia, ito po ay isinulat noong 4th century sa Latin Vulgate mula sa salitang Griego.
Kaya ang Biblia noon ay wala kang ah, wala kang ibig sabihin ay ang ginamit nilang salita ay Latin. Kaya yung salitang Biblia, yan po ay Latin. Latin word po yan. Ayan, meron po akong PowerPoint na papakita sa inyo. Last po yan. Magbibigay po ko sa inyo ng sample. Ito po yung mga verse na kapag inaral mo yan, yung original niya nasalin sa Griegong salita o sa Greek word. Matthew chapter 1 verse 1, yan po yung sample. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Pag tinignan mo yan sa Greek word, to, di ko na kung paano basahin ito, yung nakalagay dyan, to biblio, tis, gineas. Makikita po ninyo. Kaya, yung salitang Biblia, yan po ay nanggaling sa salitang biblio o biblos. Pag sinabing biblos, mga aklat. Pag sinabing biblio, ay maliit na aklat. Kaya wala kang mababasa sa Biblia ng literal na salitang Bible o Biblia. Kasi nga, yung salitang Biblia, yan ay Latin. Pero pag binasa mo yan, pag ginamit mo yung original na lingwahe, Matthew chapter 1 verse 1, makikita mo yan yung salitang Bible o Biblos. Hindi lamang po Matthew chapter 1 verse 1. Meron pa po Luke chapter 3 verse 4. Yan, isulat nyo na lang po. Mark chapter 12 verse 26. Acts chapter 1 verse 20. Philippians chapter 4 verse 3. Revelation chapter 3 verse 5. Siguro sapat na yan. Para patunayan na mayroon pong salitang Biblia sa Biblia sa loob ng librong ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyo pong salita. Salamat po, O Diyos, sa payak na pag-aaral na ito, Panginoon. At ang itong dalangin, O Diyos, ay patuloy mo kaming biyayaan, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat nakinig, patuloy na nagiging bahagi ng gawain ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.